Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang si Lopez ay naglalakad, tila may iniisip ito. At ayun na nga, ang kanyang iniisip ang sinabi ni Adrian sa kanya nung araw na nag-usap sila, na mas maganda kung magiging wizard siya, yun ang tumatakbo sa isipan ni Lopez na tila'y nagpapagulo sa kanyang isipan. Patuloy niya pa din itong iniisip, ang pangalawang combat brigadier si Adrian Lawrence, noong una akala ko siya ay isang mayabang na aristokrata, pero yung isipin niya na pwede ako maging isang wizard, imbes na maging knight, inisip ko din naman ito, pero nakakagulat lang, ito ang tumatakbo sa isipan ni Lopez. Nasa labas ng pintuan si Lopez, habang ang dalawang bantay ay nasa pintuan, pinapatawag ako ni Commander Otis mga boss, ito ang sabi ni Lopez sa mga bantay, dagdag pa nito sa kanyang isipan, alam ko na hindi lahat ng balita ay tama o totoo, pero kung sa ganitong antas, medyo nakakatakot lang. Dito pinapasok na ng mga bantay si Lopez, Commander, hinahanap mo daw ako. Tugon ni Lopez na parang sumisigaw ito. Nang makita na ni Lopez si Commander Otis, maligayang pagdating Sir Lopez, tugon ng Commander Otis, at sa pagbati ni Otis, napansin ni Lopez na may kasama ang Commander, at ito'y nagtaka, bakit andito si Brigadier Lawrence? Tanong ni Lopez nung makita niya ang bida habang ito'y nagkakape. Dito si Lopez ay nakatayo sa tabi ng kanyang Commander, bakit kaya ako pinatawag nito? Ito ang nasa isipan ni Lopez, alam kong alam muna, pero siya ay representative ng Viscount ng pamilyang Lawrence, siya si Brigadier Adrian Lawrence, tugon ni Commander Otis, na pinapakilala niya ang bida kay Lopez. Habang nakatayo si Lopez, simula ngayon, paglilingkuran mo na si Adrian Lawrence. Ano? Tugon ni Lopez, habang ang kanyang mukha ay sobrang masaya. Nang maalala ni Adrian ang kanyang nakaraang buhay, nung natalo ng China yung Korea sa larong soccer, may isang tagahanga ang nagpahayag ng kanyang katanungan, ang China merong populasyon na 1.4 billion, pero bakit hindi nila mahanap ang 11 na magaling na manlalaro sa soccer? Sumagot naman ang isa, yan ay dahil ang Chinese na si Messi o kaya Chinese na si Ronaldo ay nagpapala sa isang bukid sa ibang lugar. Habang nakatayo at nakayuko si Adrian, meron itong iniisip, kahit na gaano pa kalaki ang potential ng isang tao, hindi ito mahalaga kung walang system na makakatulong na mailabas ang kanilang kakayahan, ito ang nasa isipan ng bida, na napaka-seryoso nito. Ang bida at si Arcia ay nasa isang store, para maghanap ng taong may kakayahan, sino nakakaalam na napakaraming tao ang nasa maling daan? Tanong ni Adrian, habang ang mga tao ay nagtitingin ng mga magarang damit. Ito si Alan Lopez, ang mahinang mandirigma ni Earl Otis, na kung saan siya'y pinagtatawanan ng lahat. Patuloy pa din naghahanap ang bida, at ito namang lalaki ay isang mahirap na trabahador, siya si Barbara Anderson. At ito naman isa sa mga tanging soldiers na marunong tumugtog ng instruments, siya si Eric Jones. At ito naman ay isang matapang na batang lalaki na nahuli na sinusubukang magbenta ng mga magasin sa mga hukbo, siya si Nicole Brown. At ito namang babae na kulay pink ang buhok ay isang kasambahay mula sa kalapit na hukbong, siya si Linda Noah. Habang nakatayo at nagtitingin-tingin ang bida, may tumatakbo sa kanyang isipan, lahat sila may kanya-kanyang talento, pero ito ang kanilang pinili ang maling daan kaya walang nangyayari sa kanilang buhay, ito ang nasa isipan ng bida, habang may nagsasalita sa kanilang tabi na si Linda Noah, "Excuse me sir," sambit ng babae. Dito humarap si Adrian kay Linda, sa tingin mo ba pwede akong maging isang wizard, kasi nung oras sa pagsusulit ito ay negative? Tanong ni Linda sa bida, ang iyong ginamit na equipment ay may problema? Tugon ni Adrian sa babae. Dito ang babae ay nagtaka na lang, ngunit si Adrian nakikita niya ang kakayahan ni Linda Noah, dahil ang lumabas sa system, meron itong napakataas sa mana, at mataas ang kakayahang matuto, at may mataas na katalinuhan itong si Linda, pero hindi ko siya kukunin, kailangan ko mag-abot ng 400k na suhol at kahit paunang bayad, tugon ng bida sa kanyang isipan. Dito nagsalita si Adrian habang siya'y seryoso, ngunit wala pa ring makakaintindi sa aking mga aksyon ngayon, kaya ang pagdududa wala na yan, tugon ng bida, hindi na kailangan pa magduda, sagot ng lalaki na nakatalikod at kulay brown ang buhok. Dito napatingin si Linda sa kanyang likuran, yung nagsalita naman pala ay si Barbara Anderson, sundin mo na lang ang utos ni Master, ito ang sabi ni Barbara, meron itong physical ability at mataas na aura,
ang nasa isipan ng bida habang nakita niya ang pagkatao ni Barbara, dumating siya kasama si Nicole para sanayin ang aura ng espada at mayroon itong espesyal na talento, sabi ng bida sa kanyang isipan. Ang bida ay patuloy pa din sa pag-iisip, sinayang niya lang ang kanyang buhay para lang sa pagiging trabahador. Hindi ko alam kung bakit, pero marunong siya makinig sa akin. Ito ang nasa isipan ng bida. Maliban doon, pumili ba ang lahat ng kanilang damit? Tanong ng bida sa dalawa kaya't ito'y napatingin sa ating bida. Ito ay Royal Palace, isang yayamanan na bilihan ng mga damit, at andito sa loob sina Adrian at Arcia. Dito habang tinitignan ng bida ang tatlo, ito pa lang ang unang pagkakataon nila na makapunta sa isang yayamanan na bilihan ng damitan. Dito ang bida ay may napili ng damit na nagkasya sa kanya, good job, nagkasya. At meron isang lalaki na nagsalita sa ating bida, kailangan ko sundin ang utos ng aking master. Ito ang sabi ng lalaki, habang nakahawak ang kanyang kanang kamay sa puso. Siya si Eric Jones, mayroong napakataas na political power, at may mataas na administrative power. Nang makita ni Adrian ang pagkatao ni Eric Jones ay napaisip bigla at naging interesado, dahil sa kakayahan nitong si Eric. At dito napatigil sila at napatingin sa kanilang likuran nung may narinig sila na nagsalita. Lahat kayo, huwag nyo natignan ang mga presyo ng mga damit, piliin nyo na lang yung damit na magkakasya sa inyo, sabi ni Adrian sa kanila. Habang ang bida nasa tabi ng isang soldiers, siya'y napaisip, kahit pa na may mga talento kayo, kung hindi naman sila naaalagaan, wala din saysay yung talent nyo. At ayun na nga, ang mga tao na ito ay magsisimula na ang kanilang pag-eensayo sa labas ng military, dapat ang kanilang isinusuot ay kailangang akma sa kanilang bagong kapaligiran. At ito na nga, lumabas na sila ng store at sila'y nagtungo dito at sila'y nagtataka at nagulat sa kanilang nakita. Sa kanilang pagtataka, ito ba yung lugar kung saan dito tayo mananatili? Tanong ng ilan sa kanila. Sumagot naman si Adrian, oo, ito yung lugar na kung saan dito kayo muna mananatili para mag-ensayo. Dito ang bida naman ay may pinipindot sa kanyang mahikang relo, ang mga butler at katulong ay may mga trabaho na. Ito ang nasa isipan ng bida. Simula ngayon, hindi nyo kailangan mag-focus sa ibang bagay, pero ito kailangan nyo mag-focus dito. Ito ang pinadala niya na mensahe sa kanyang tauhan. At tumunog ang mga relo ng mga ito, natanggap nila ang message ng kanilang master, bukod sa paunang bayad, babayaran ko kayo ng mas maaga, ang buwanan na matatanggap nyo ay 20 million loots, at ang annual na matatanggap nyo ay 240 million loots, ito ang sabi ng bida, at nagulat ang mga ito sa kanilang nakita. Dito sumaludo sila sa kanilang master at sinabi, susubukan namin ang aming makakaya, para lang malagpasan ang iyong inaasahan sa amin master. Sumagot naman si Adrian habang ito'y nakangiti, kung mapapatunayan nyo sa akin na mali ako, edi, yung sasahudan nyo mas tataas pa. Habang tinitignan ng bida ang kanyang tauhan, naiintindihan ko kung mabagal ang inyong pag-unlad kahit na binigay nyo na ang inyong makakaya, ito ang sabi ng bida habang nakasaludo ang mga ito. Habang nakasaludo ito, ang bida ay nagsalita, kaya pag-igihan nyo ng mabuti, para hindi nyo ako mabigo sa inyong mga sinabi, gayon din, huwag nyo akong gawing hindi komportable sa pamamagitan ng pag-aalinlangan o pagtatalo nyo. Ito ang sabi ng bida habang nakangiti ito sa kanila dito sumaludo uli ang mga tauhan ng bida. Yes sir, ito ang sambit nila habang nakasigaw. Dagdag pa nito, kapag may nag-alok sa inyo ng pera upang suhulan kayo, para siran ako, huwag kayong mahiya na lapitan ako at sabihan ako, kapag sinabi nyo sakin, dodoblihin ko ang laki ng pera na inaalok nila sa inyo. Kaya itong lugar na ito ay mapupuno ng mga taong kinuha ng bida, ang mga taong may kakayahan, trabaho ng bida na gawin itong lugar na ito, kung saan uunlad ang talento ng mga tauhan. Patuloy na nag-iisip ang bida, habang ito'y nakangiti sa kanyang iniisip, oo, mukhang nag-iaksaya ako ng pera, ngunit hindi ito sayang kasi may mapapakinabangan naman ako dito. Ito ang mapapakinabangan ng bida ang kanyang binuo na mga tauhan. Sa kanilang paglalakad ni Arcia, gusto ng bida ng isang lugar na maproprotektahan niya ang kanyang ina. Yan ang nasa isipan ng bida, dapat ba akong maghanap ng isa bago bumalik sa unit, tugon ng bida. Dito napahinto ang bida at si Arcia, bago yan, tugon ng bida na parabang ang mga mata nito ay nakalisik. At ayun naman pala, may isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at sila'y sinusundan nito.
kaya't agad sinakal ni Arcia itong lalaki, at ang lalaki naman ay nasasaktan sa pagsikal ni Arcia. Matapos gawin ni Arcia iyon sa lalaki, ang mga mata ni Arcia ay nakalisik ito, habang ang kanyang master ay nakangiti sa kanyang likuran. "Hello," sabi ng bida. Ilang araw na ang nakalipas, at ito ang naalala ng bida, at sobrang sakit ng ulo nito. Hindi niya alam kung nalaman ba ng mga tao ang kanyang paghahanap ng mga mahihirap na tao, pero si Cedric diretsyong tumawag sa akin, "Kailangan ko daw makisalamuha," ito ang sabi ng bida. Dito nalaman nila na may sumusunod sa kanila, at sa isipan ng bida, nakakainis itong si Cedric. Pinababantayan niya ang bawat kilos ko. Dito nagsalita naman ang lalaki. "Brigadier? Ano ito?" Tugon ng lalaki na nakasuot ng itim na jacket, habang hawak-hawak ni Arcia ang damit ng lalaki. "Paano mo ako nahanap dito? Mukhang nag-teleport ka mula sa Royal Palace." Nang walang bantay, ito ang sabi ng bida, habang siya'y papalapit dito. Sa paglapit ni Adrian sa lalaki, agad nitong tinutukan ng kutsilyo ang tagiliran nito, at ang lalaki naman ay para bang baliw, at nakuha pang tumawa, habang si Arcia naman ay nakahawak sa lalaki. Patuloy pa din tinututukan ni Adrian ang lalaki. "Alam ko na tauhan ka ni Cedric," ito ang sabi ng bida, at ito namang lalaki ay para na itong nasasakal sa ginagawa ni Arcia. Si Arcia ay inihiga niya ang lalaki sa sahig, habang ang higpit ng hawak nito sa damit ng lalaki. "Gusto mo bang mamatay ha?" sabi ng bida habang may hawak na kutsilyo, at ang lalaki naman ay nahihirapan at nasasaktan na. Habang nakadapa ang lalaki, nagsalita ang bida, "O kaya sagutin mo na lang ang tanong ko, ang pagtaas ng aking aura, ay wala din namang nagagawa," sabi ng lalaki habang ito'y naluluha na sa kanyang pagkakadapa. Si Arcia naman ay nagulat at nagtaka sa kanyang narinig, habang hawak-hawak nito ang damit ng lalaki. "Buwisit, isang aura expert." Ito nasa isipan ng lalaki. Sa patuloy na paghawak ng damit ni Arcia sa kanyang damit, hindi ito basta-basta babae lang. "Kung hindi ako magsasalita, mamamatay ako," ito ang nasa isipan ng lalaki. "Sige, magsasalita ako," sabi ng lalaki, habang nakatayo si Adrian sa kanyang harapan. Dito nagsalita ang bida, "Kaya nahanap mo kung nasaan ako, ginamit mo yung mga tauhan ni Cedric sa teleporting office," ito ang sabi ng bida, habang nakatutok ang kutsilyo nito sa leeg ng lalaki. Habang ang lalaki ay tinututukan ng kutsilyo sa leeg, siya'y kinakabahan at naluluha. Sa pagkakataon na ito, ang nasa isipan ng bida ay magsasabi ito ng totoo. Dito nakita ni Adrian ang pagkatao ng lalaki dahil sa nilabas ng system, siya si Bertod. Habang nakaluhod ang lalaki sa harapan ng bida, ang nasa isipan ng bida, "Kailangan ko pa ba magsinungaling para takutin tong si Bertod? Alam ko na kung paano nahanap ni Cedric patungkol sa akin," at biglang nagsalita ang lalaki. "Oo, ito ang sambit niya," habang nakasigaw. Nagsalita naman itong si Adrian, "Nakikinig ka lang naman sa utos ni Cedric, at hindi mo naman ako kinokontra, at nararamdaman kong nag-aatubili ka lang sa paghahanap ng impormasyon ko," ito ang sabi niya habang inalis ni Adrian ang kutsilyo sa leeg ng lalaki. Habang nakaluhod ang lalaki, ito'y napatingin kay Arcia at ang mga mata nito ay parang nakalisik at ito'y nag-iisip. Dito ang bida ay nakatingin sa lalaki na para bang ito'y nakangiti. "Handa ka nang lumaban kay Master Cedric?" tanong ng bida sa lalaki. Dito nagulat ang lalaki sa sinabi ng bida sa kanya, habang tinutukan siya ng bida ng kutsilyo sa noo nito. Nagsalita si Adrian, "Tama na, gusto mo pang mabuhay di ba?" tanong ng bida sa kanya, habang ang lalaki naman ay napasandal sa pader, dahil sa takot nitong mamatay, kaya't napasagot itong lalaki, "Opo, masusunod." Matapos pumayag ang lalaki, si Adrian naman ay masayang narinig ang sinabi nito, "Kaya kailangan nasa panig na kita," tugon ng bida, habang si Bertod naman ay napapaisip dahil ang kutsilyo ay nakatutok sa kanya. Habang tinututukan ni Adrian si Bertod, "Hindi naman mahirap ang aking iuutos, bigyan mo lang ako ng update araw-araw." "Yun lang?" ito ang sabi ng bida. Dagdag pa nito, "Sabihin mo sa kanya na, ginagawa ko lang yung mga karaniwan kong ginagawa, at sabihin mo din, na walang nagbago sa akin ganun pa din ako." Ang bida naman ay nakangiti, matapos niyang sabihin iyon kay Bertod, "Naiintindihan mo ang sinabi ko," ito ang sabi ng bida habang nakatutok pa din ang kutsilyo sa noo ng lalaki. Sumagot naman ang lalaki, "Opo."
Nakarating ang balita sa Lawrence Castle, at dito nagalit si Cedric sa kanyang nalaman, na nakulong ang kanyang tauhan. At nagbalita ang isa sa kanila, oo, sa kasamaang palad, nahuli siya sa silid ni Brigadier Adrian. Dito nagalit si Cedric, at ito'y napahawak na lang sa kanyang ulo, habang ang kanyang relo ay umiilaw. Napaisip si Cedric, ito na ang nangyari, hindi ko kasi pinansin ang payo ng aking ama, ito'y namomroblema at naiinisa nangyari, pagagalitan ako ni ama nito, gayong gusto pa naman niya malaman ang mga nangyayari sa digmaan ngayon. Dahil dito hindi na alam ni Cedric kung anong gagawin niya dahil tiyak yari siya talaga sa kanyang ama, kaya nag-iisip ito ng plano kung paano ito makakalusot. Matapos niya iulat ang lahat sa kanyang amo na si Cedric, nag-column na ito, at sinabi na kukontakin na lamang siya nito, habang si Adrian at si Arcia ay nasa tabi at pinapakinggan at binabantayan ang taong ito. Nangyari na nga ang lahat-lahat gaya ng plano ng ating bida. Lahat ng mga alagad ni Cedric ay nakulong na nito, at nababawasan na ang mga tauhan ni Cedric, kaya ngiting-ngiti na ito ngayon. Sa mga sandali namang ito ang mga tauhang ni-recruit ng ating bida ay gumagana ang pamamalakad rito, at talagang humuhusay na sila ng paunti-unti gaya ng plano ni Adrian, at ang lahat ng mga na-recruit nito ay nasa 20 na katao, ang dalawang ito ay si Eric at Alicia. Silang dalawa ang namamahala sa Gifted Academy na tinayo ni Adrian. Habang abala ang lahat sa trabaho na pinapagawa ni Adrian sa kanila, ang ating bida naman ay abala rin sa pagpapalakas nito, at ngayon ay umabot na siya sa level na 150. Dahil doon, tuwang-tuwa si Adrian dahil patuloy na siyang lumakas, at sa oras na maabot niya ang isa pang level, magagawa na niyang maging 6th Circle Magician. Sa kabila ng pagsasaya ni Adrian, bigla itong nahinto, nagulat na para bang may kung anong importanteng bagay ang kanyang nakita, at dito isang mensahe mula sa system ang kanyang nabasa, na may emergency na kaganapan. Matapos niyang ma-alarma sa mga nangyari, agad itong bumalik sa lugar kung saan siya namamalagi, at tinanong ang isa sa mga tauhan nito kung anong nangyayari. Master, delikado po tayo ngayon. Ang Croizon Empires at ang kanilang sandatang lakas ay nakapasok na po sa border, maaari po tayo nitong matalo, sabi ng taong ito kay Adrian. At si Adrian naman ay napalisik ang kanyang mata, at ito'y nag-aalala sa kanyang nalaman. Ano na kaya ang gagawin ng ating bida, malalampasan kaya ito ng bida, abangan.